The Marcos administration wants to crack down on online sexual exploitation. Para sa balitang yan at iba pa, makakausap natin si Mobile Journal Julie Baiza. Inatasan nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Interior and Local Government at Philippine National Police na paigtingin yung crackdown o pagtugis sa mga perpetrator ng online sexual exploitation of children o OSAEC at CSAM o Child Sexual Abuse or Exploitation Material sa Pilipinas. Sabi ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, kitang-kita raw yung pagiging distress at saka bothered ng Pangulo nung matanggap yung ulat ng mga pag-abuso sa mga bata. On average kasi 11 taong gulang yung nabibiktima ng online abuse. Pero yung pinakabata, 3 buwang gulang na sanggol, 3 months. Madalas din daw na nangyayari yung pag-abuso sa loob ng tahanan. Ibig sabihin, yung mismong perpetrator, mga magulang, kamag-anak o kaya ay guardian ng bata. Karaniwan silang nagbula sa vulnerable sector o society o mahihirap na mga komunidad. Yung itinuturing ngayon na hotspot ng OSAEC at saka OSAM sa bansa, Cagayan de Oro, Iligan at saka Taguig City. Bukod sa law enforcement, pinatututukan din ni PBBM yung investigation at prosecution ng mga kaso. Malaking hamon daw kasi sa DOJ yung ganitong uri ng kaso kasi hindi lahat ay naire-report o kaya ay nagsasalita tungkol nga sa kaso. Hindi rin nawawala sa pinatututukan ng Pangulo yung reintegration at saka rehabilitation. Ibig sabihin, kailangan magkaroon ng emergency shelters at saka mabigyan ng psychosocial services yung victims of online abuse. Sa ngayon, wala pa rin naman daw na itatalang kaso ng paggamit ng artificial intelligence sa online abuse. Pero yung PNP kumukuha na rin sila ng tools na magagamit sakaling mangyaring nga yan. Okay, Julie, sorry Ano yung nagbunsod sa administrasyon o sa Pangulo para biglang erase itong issue na to? Meron bang particular event or meron bang ranking na international na biglang nadawi tayo? Magkakaroon ng monthly update na simula ngayon tungkol nga sa pagtutok ng mga OSAEC at saka CSAM cases dito sa Pilipinas. Noong 2022, around 2 million daw yung nabiktima and hindi rin biro yung halaga ng naipapasok dito sa industriyang to. Hundreds of millions per year simula noong sa tala ng DOJ, simula noong 2019 meron tayo. And on convictions, Lourdes, umaabot siya ng 200 convictions noong 2022. So, relatively mataas siya, high convictions kasi tinitiyak daw ng DOJ na malakas yung kaso na maipafile nila versus the perpetrator. At saka ngayon, since online, as low as 200 to 300 pesos, nagbibigay daw ng mga nude photos, mga malalaswang material, yung mga perpetrator. Ang mahirap dito, sorry, go. Julie, tatanong ko lang din, may sagot na ba yung DOJ dun sa sinabi naman ni Trillanes na meron na daw mga 50 na police officers na nakausap na raw ng ICC? Sabi ni Asek Lavano, consistent daw yung posisyon ng Marcos admin na hindi sila makikipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court. Sabi nga ni former Senator Trillanes, around 50 PNP officials na yung kinakausap ng ICC ngayon. Sabi ni Clavano, may possible accountability daw yung mga government officials na makikipagtulungan kasi malinaw daw yung government policy. Maaari din daw silang maharap sa paglabag sa RA 6713 o yung Code of Conduct for Public Officials and Employees. Pero Denise, depende yan sa case-to-case basis yan at depende sa level of participation ng isang opisyal. Kala ko, depende sa participation at komento ng dating Pangulo. Julie, nasaan ang Presidente ngayon at ano ang activities for the rest of the day? Kanina, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung unang Joint National Peace and Order Council o NPOC and the Regional Peace and Order Council meeting. Wala pang additional information na inilalabas yung Presidential Communications Office pero sabi ng PCO, bahagi daw dun sa mga natalakay dyan, Lourdes, yung hakbang ng pamahalaan para sa security, gaya ng mga aksyon laban sa droga at saka yung pagpapalakas din sa cybersecurity ng bansa. Alright. Marami pa kayong tanong pero wala na oras. Maraming salamat sa report mo. Mobile Journal, Julie Baiza. Salamat. Thank you.